sinabi niya nung nakaraan na ang ano daw po mga kababayan, ang ating pamahalaan daw po ay wag muna daw po unahin yung pangsariling interes at isipin daw po muna at pag-usapan muna yung makakatulong po sa mga kababayang Pilipino po natin na makakapagbigay ng magandang resulta doon po sa pagtaas ng presyo ng petrolyo. So ngayon, kita nyo mga kababayan na sa kanya mismo nang galing yan, pero inuuna po niya yung pagtatanggol kay Duterte, saglit na tulungan yung mga kababayang Pilipino po natin. Bakit hindi natin pagtulong-tulungan na pauwiin na natin yung matanda? Akala ko ba, sabi mo, pag-usapan muna yung importante. O bakit puro pagdidepensa sa mga Duterte yung sinasabi mo? Kung hindi pa rin yung matanggap, bakit hindi natin kumbinsihin ng ICC na i-house arrest lang ninyo muna? Ang hiling ko lang po sana, 1 taon na ang ating dating Pangulo doon. At ngayon, na-realize natin na tama naman pala yung kanyang mga sinasabi nung araw. Bakit po sana hindi na lang natin siya, tayong lahat, maging oposisyon ka man ngayon, harapin na natin yung katotohanan na tama pala si Digong. Paano naging tama si Duterte? Hindi, paano naging tama si Duterte mga kababayan? Tama ba yung ipatumbay yung mga kababayang Pilipino natin? Tama ba na sabihin na wala siyang pakialam, magutom yung mga tsuper, yung mga jeepney driver, mga PUB driver na nagrarally? Tama ba mga kababayan na palaganapin yung pogo dito sa ating bansa? Tama ba na sabihin na wala siyang magagawa sa pagtaas ng presyo ng petrolyo? Ako nagtatanong lang naman Bakit hindi natin pagtulong-tulungan na pauwiin na natin yung matanda? bakit kami makikisali sa inyo? Kung hindi pa rin yung matanggap, bakit hindi natin kumbinsihin ng ICC na i-house arrest lang ninyo muna? Kasi alam naman natin, no, sa panahon ngayon. Alam mo, Senator Robin Padilla, hindi namin kailangan ng drama mo. Kayo ang nagsabi na kinidnap si dating Pangulong Duterte. Kung hindi dahil sa inyo, kung hindi dahil sa mga pinaggagawa ninyo, hindi tatagal si Duterte do sa International Criminal Court facilities. Diba? Kayo lang naman na nagpakita kung gaano kalaki ang impluensya at kung gaano kalakas ang political influence ni dating Pangulong Duterte dito sa bansang Pilipinas. Dahil sa iyo yan, Senator Robin Padilla. Number 1 Senator ka, pero ikaw pa ang nagsulong ng resolusyon para sa house arrest ni dating Pangulong Duterte. At dahil dyan sa ginawa mong yan, ipinakita mo na malakas ang impluensya ni Duterte sa Pilipinas. Ngayon, siguro naman, sinampal-sampal na kayo ng katotohanan na yung matanda gusto lang naman niyang maging maayos tayo. At maawa tayo sa kanya. Kasi, alam nyo, sa isang banda, sinasabi ng mga nagmamahal din sa kanya, nakapagpahinga siya. Okay, pero tama na 1 taon. Tama na 1 taon na nakapagpahinga siya doon. At ito na siguro yung panahon na magbuklod-buklod tayo at makiusap tayo sa ICC na okay na. Hindi nadadaan sa pakiusap ang International Criminal Court. Tandaan nyo yan. Alam nyo mga kababayan, kung nasanay sila na nadadaan sa pakiusap ang proseso ng batas, ibahin po natin ang International Criminal Court. Mahirap po mga kababayan daanin sa pakiusap yon, lalo na at kumatibay yung ebidensya laban po kay dating Pangulong Duterte. Diba? Hindi yan basta padri-padrino system na kapag ka pinakiusapan mo yung kumpare mo na i-absuelto yung anak-anakan mo, ma-absuelto yung anak-anakan mo. Diba mga kababayan, iba po ang International Criminal Court yung proseso nila. Siguro pwedeng whole nation approach. Okay na kami, pauwiin nyo na yan. At hindi na namin itutuloy ang mga demanda. Ay nako. Ito na ho yung oras na yon. Kasi ito na ho, hindi ba ho natin tinitingnan na parang binubuksan na ng Panginoon Diyos ang mga mata natin? Na sa sobra nating away-away, wala naman kinihinatnan ng. Halimbawa mga kababayan, paano kaya kung nung panahon ni dating Pangulong Duterte ang binawian ng buhay sa drug war ay pamilya mismo ni Senator Robin Padilla? Like mga kapatid niya or di kaya naman iba niya mga kamag-anak, ano kaya mararamdaman niya? Sa tingin niyo masasabi kaya niya yan na hindi na kami magdedemanda, hayaan na lang namin, okay na kami, pauwiin na si Duterte dito? Diba halimbawa kung siya ang victim,
o pamilya niya yung biktima? Masasabi niya kaya yan? Kasi yung sinasabi ni Senator Robin Padilla ngayon, mukha atang hindi niya pinag-iisipan. Ating bansa. Tandaan po ninyo, 18.3 trillion na ang ating utang, mga kababayan. Kung yun, hindi pa tayo nagigising sa katotohanan, 63% na yan, boss, ng GDP natin. Tandaan natin, ang international standard, pag lumagpas ka ng 60%, ibig sabihin, hindi ka na makaka-recover. Para ka ng failed state. Nandun na po tayo. Kailan natin titigilan ang lagi na lang si Digong ang may kasalanan, lagi na lang Jiang may kasalanan. Sabi ni Crank Banadera, adik ka ata, boss. Baka pagka pinagharap yung mukha natin dalawa, mas mukha ka pang adik sa akin, ha? Wow, 4 years na po ang siya pa din pala ang may kasalanan. Siguro panahon na po para tayo ding lahat naman tayo, religious na tao, siguro mag-ano din tayo, contemplate. Ano po? Magnilay-nilay din tayo. Saan ba papunta ang bansa natin? Bakit? O di sa pag-unlad, kung hindi lang kayo masyadong puna ng puna sa ating pamahalaan, alam mo, Senator Robin Padilla, maunlad sana ang bansang Pilipinas. Kung naging tama lang yung mga nailuklok na mga kababayang Pilipino po natin na politiko, kung hindi ka sana nanalong senador at ang nanalong senador mga kababayan ay maayos, baka maunlad talaga ang Pilipinas. 'Di ba? Kung malawak sana ang pangunawa ng isang senador na nanalo at hindi katulad mo yung pangunawa, napakaganda ng bansang Pilipinas. Kaso ang problema mga kababayan, may mga politiko lang talaga na parang inutusan lang talagang bumili ng suka. Ano po, at hindi alam yung mga pinagsasasabi. Kaya nga po sabi ko sa inyo, kung pamilya niya siguro, yun naging biktima ng drug war, ni dating Pangulong Duterte, sa tingin niyo masasabi pa kaya niya yung mga pinagsasasabi niya yan? Di po ba? Baka ang ending lang din yan mga kababayan, isa rin siya sa kinamumurian, si Duterte. Alam nyo, ito yung katotohanan dyan. Kaya lang naman ganito katindi yung loyalty ni Robin Padilla kay dating Pangulong Duterte, kasi sa panahon po ni Digong, doon siya nabigyan ng amnesty. Pakitama na lamang po ako kung ako po ay mali. Mga kababayan, malaki yung utang na loob niya kay Duterte at bilang pambaya doon, edi yung ganito nga ang nangyari. Kaya nga mahirap mga kababayan na may utang na loob ka sa iba. Lalo na sa politiko kasi ang ending, ganito, yung mangyayari sa'yo. Kahit alam mong mali na, ididepensa mo pa rin. Di po ba mga kababayan? Kahit alam mo naman sa sarili mong walang ginawang maayos, ididepensa mo pa rin. Yan yung nangyayari ngayon kay Senator Robin Padilla. So ngayon, habang sinasabi dati ni Senator Robin Padilla na pag-usapan yung mga mahahalagang yung mga mahahalagang makakatulong sa mga kababayang Pilipino po natin, ang ginawa niya, siya din yung sumira dun sa sinabi niya. Ano po, kasi mas inuuna niya na pag-usapan na ipagtanggol si Duterte kaysa pag-usapan at gumawa siya ng aksyon dun sa mga mahahalagang usapin dito po sa ating bansa. Buti pa nga ang ating pamahalaan eh. 'Di ba? Habang binabatikos ng mga kaalyado niya, ang ating mahal na presidente, si PBBM diretso po ang pagtatrabaho para matulungan yung mga kababayang Pilipino po natin. Biruin niyo mga kababayan na, ito, para po doon sa mga kababayang Pilipino po natin na magsasaka, dyan sa Camarines Sur, kung mapapansin nyo, sabi po dito, kuryente mula sa araw patubig sa palayan. 332 million solar irrigation project binuksan ni PBBM sa Kamsur mga kababayan, at nandito kami para sa inyo. Yan po yung sabi ng ating mahal na Pangulo. So sabi po dito, libu-libong magsasaka ang makakatipid sa gastos at mas mapapataas ang ani diretso ginhawa sa pamilyang Pilipino mga kababayan. Di po ba? Kasi malaking bagay po ito para po sa mga kababayan po nating magsasaka itong ginawang ito ng ating pamahalaan. Pero inyo, sabi pa dito, kuryente mula sa araw, ani ang panalo. PBBM launches solar irrigation in Minalabak at Bola. Ano po dyan po sa may Kamsur. Mula mahal na kuryente, ngayon halos zero na. Mas malaking kita para po sa 1,800 na farmers na makikinabang po dyan po sa solar irrigation ni PBBM ng ating mahal na Pangulo. Ano po, sasabi pa dito, araw ang enerhiya, magsasaka ang panalo. 332 million solar irrigation activated na po sa Camarines Sur.
bawas gastos, dagdag ani, hakbang ni PBBM para sa mas matatag na food security ng ating pamahalaan. So kung makikita po ninyo, ang nagpapagana na po dito po sa irrigation na ito, solar na po mga kababayan. Yung init ng araw, yun po yung ginagamit na enerhiya para po mapagana ito pong irrigation na ito. Ano po, at yan po ay malaking tipid sa mga kababayan po nating magsasaka. Kasi noon, di ba mga kababayan, ginagamitan pa ata ng gasolina yung mga irrigation po para mapagana. Pero ngayon, solar na po yung ginagamit ng ating gobyerno. Ano po, at na mga kababayan po natin magsasaka dyan po sa Kamsur. So ngayon mga kababayan, bukod pa po dyan, kung makikita po ninyo, ito pa, yung isang ginawa ng ating pamahalaan. Sabi po dito, pinalakas ng instruktura para po sa mga kababayan po natin magsasaka. Mas maayos na imbakan ng palay. Ang warehouse ay magsisilbing ligtas na imbakan ng ani ng mga kababayan po nating magsasaka. Sabi pa dito mga kababayan, di na mabubulok agad ang mga ani dahil meron na pong mas malaking imbakan. Sabi pa dito, pag-iwas sa pagkasira ng produkto. Ang cold storage ay tutulong upang mapanatili ang kalidad ng sibuyas. Tuloy pa natin. Pagpapabuti ng post-harvest facilities, pinapalakas ng proyekto ang post-harvest handling upang mabawasan ang pagkalugi ng mga kababayan po nating magsasaka. Tuloy pa natin. Lokasyon sa barangay Ambatali, Isabela. Matatagpuan ang proyekto sa Ramon Isabela, isang mahalagang agricultural area mga kababayan dito po sa ating bansa, sa Pilipinas. Kasama ang Department of Agriculture, nakatuwang sa proyekto ang Francisco Tio Laurel Jr. at ang DA mga kababayan. So tuloy pa natin. Ito pa ay galing sa balita, galing po sa Bagong Pilipinas Sabi pa dito, inspeksyon ng Pangulo sa mga pasilidad. Personal na sinuri ng Pangulo ang mga bagong pasilidad upang tiyakin ang kalidad po mga kababayan noon pong mga storage at upang tiyakin na hindi po talaga mabubulok yung ani ng mga kababayan po nating magsasaka. Sabi pa nga dito, modernong istruktura sa agrikultura. Ipinapakita ng proyekto ang pagtutok sa modernisasyon ng sektor ng agrikultura mga kababayan. So ngayon, bukod pa sa usaping agrikultura at mga kababayan po nating magsasaka, ang isa rin po sa pinaglaanan ng panahon ng ating pamahalaan mga kababayan ay yung usapin pagdating po sa pangkalusugan o pagdating po sa health ng mga kababayang Pilipino po natin. Dahil sabi po dito sa balita, galing po sa Bagong Pilipinas, buong bansa daw po kailangan malusog. PBBM tiniyak ang doktor sa bawat bayan. Sa pangunguna ni President Ferdinand R. Marcos Jr., naabot ng makasaysayang milestone sa healthcare. Largest deployment sa kasaysayan. Zero doctorless municipalities. Tuloy pa natin. Sabi pa dito, doktor mas malapit na daw po sa mga kababayang Pilipino po natin o sa mga tao sa pamamagitan ng doktor to the barrios, serbisyong medikal ay nasa komunidad na po mismo. Regular check-up, gamutan sa karaniwang sakit, at health programs para po sa pamilya or sa pamilya ng mga kababayang Pilipino po natin. Sabi pa dito, hamon sa lumang sistema, hindi pantay ang distribusyon ng doktor sa bansa noon. Liblib na lugar, kulang po sa doktor. Mahabang biyahe ng pasyente, mabagal na access sa serbisyo mga kababayan. Mabilis kumilo sa Bagong Pilipinas. Sa direktiba ni PBBM, mas pinaigting ang deployment at suporta sa health workers. Dagdag doktor sa remote areas at training at support system. Mas pinalakas na health programs. Yan po yung ginawa ng Bagong Pilipinas sa pamumuno po ng ating mahal na presidente na si PBBM. Sabi pa dito, Bagong Pilipinas, walang may iwan, susuportahan ang inyong health centers at makikiisa sa mga programang pangkalusugan. Yan po yung isa sa pinaglalaanan po ng panahon ng ating pamahalaan. Hindi lamang po yung mga kababayan magsasaka natin, hindi lang yung mga irrigation, hindi lang po yung mga storage facility, yung mga kalsada, mga farm to market road, kung hindi pati yung mga kalusugan
or yung usaping pangkalusugan para po sa mga kababayang Pilipino po natin. Ano po, hindi po katulad ni Sara Duterte na walang plataforma at wala pang nagagawa. Kaya nga pag tinanong nyo yung mga DDZ kung ano na nga ba ang nagawa ni Sara Duterte, walang maisagot. Kasi wala naman talagang ginagawa. Unlike po sa atin na kapag tinanong tayo kung may nagawa na ba si PBBM, ang dami natin pwedeng ipakita kasi kada live natin mga kababayan, isa-isa ko pong ipinapakita sa inyo kung ano na nga bang accomplishment ng ating pamahalaan. So kayo, mga kababayan, kung kayo po ang tatanungin, ano po ang masasabi ninyo, hingil po sa usapin po na yan. Ano po ang komento ninyo mga kababayan, hingil po dito sa mga topic na ito na tinalakay po natin. Comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo, hingil po dito mga kababayan.